Ang iyong mga argumento ay walang basehan, Captain De Leon. Ang mga ebidensya ay nagsasabi ng katotohanan. Narinig ni Lika Salazar ang kanyang sariling tinig na umalingaw sa buong courtroom. Ang matalas niyang tingin ay nakatuon kay Captain Miguel De Leon. Ang piloto na ngayon ay nagpapanggap na legal consultant para sa kabilang panig sa kaso ng aviation accident. Nagsikipan ang kanyang panga. Ang init ng galit ay kumalat sa kanyang dibdib na nagpaalala sa kanya ng pait ng pagkamatay ng kanyang ama. Hindi siya papayag na ang legacy ng kanyang pamilya ay sirain ng isang walang kaluluwang piloto na nagpapanggap na abogado. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang reporter na biglang kumilos at narinig niya ang sunod-sunod na flash ng kamera. Isang video ang nakunan at alam niya agad itong kakalat. Para siyang sinakluban ng langit. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa galit. Siya si Atty. Lika Salazar, isang abogado na nagtatrabaho para sa hustisya, lalo na sa mga kaso ng aviation accident na nagpaalala sa kanya ng pagkamatay ng kanyang ama. At ngayon, sa harap ng lahat, siya ay nag-eskandalo. Hindi ito ang plano. Ang kasong ito ay para sana sa paghahanap ng katotohanan, ngunit nauwi sa isang personal na pagtatalo na ngayon ay nagbabanta sa kanyang karera at sa reputasyon ng kanyang pamilya. Atty. Salazar, please calm down, kalmadong sabi ni Captain De Leon na tila hindi man lang natinag sa kanyang pagsigaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, halos walang emosyon na lalo pang nagpaalab sa galit ni Lika. Ang ganitong pag-ugali ang pinakakinamumuhian niya. Ang pagiging kalmado sa gitna ng kaguluhan na tila walang pakialam sa sinasabi niya. Kalmado. Sumulyap si Lika sa kanya, halos hindi makapaniwala. Paano ako magiging kalmado kung sinisiraan mo ang pangalan ng aking ama, ang aming pamilya, at ang aming kumpanya? Nasaan ang iyong delikadeza, Captain De Leon? Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Hindi aksidente ang pagkamatay ng aking ama. At sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan niya sa pamamagitan ng mga kasinungalingan mo. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo at sa bawat segundo, naramdaman ni Lika na lalong lumalaki ang butas na kanilang hinuhukay. Ang mga bulungan sa courtroom ay lumakas at alam niya, ang video na iyon ay hindi na mapipigilan. Sa pagtatapos ng araw, ang kanilang pagtatalo ay viral na sa social media. Ang kanilang mga pangalan ay naging trending topic, ngunit hindi sa magandang paraan. Ang mga headline ay nagkalat sa lahat ng news outlets, Atty. Salazar at Captain De Leon nagpang-abot sa korte. Legal battle o bagong pag-ibig? Mga profesional nag-init sa harap ng media. Ang imahe ng kanilang mga propesyon ay nasisira ng napakabilis. Ang mga stock ng airline ay bumaba at ang mga investor ay nagsimulang mag-alala. Kinabukasan, isang emergency meeting ang ipinatawag ng board of directors ng airline at ng law firm. Nasa loob ng malaking conference room si Lika, ang kanyang mukha ay seryoso at pagod. Sa tabi niya, nakaupo si Miguel, ang kanyang ekspresyon ay blanko. Ang hangin sa silid ay napakabigat, puno ng tensyon. Lika, Miguel, alam ninyong malaki ang impact ng nangyari, panimula ng chairman ng board ng airline. Ang viral video ng inyong pagtatalo ay lumaganap na sa buong mundo. Hindi natin ito maaaring baliwalain. Sir, ginawa ko lang po ang trabaho ko, kalmadong sabi ni Miguel. Trabaho, sumbat ni Lika, ngunit agad siyang pinigilan ng tingin ng chairman. Hindi na natin kailangan ng palusot, sabi ng chairman. Ang importante ngayon ay ang solusyon. Mayroon kaming isang mungkahi na sa tingin namin ay makakatulong sa ating lahat. Tumingin ang chairman kina Lika at Miguel at ang kanyang susunod na salita ay nagpatindig sa balahibo ni Lika. Para maisalba ang reputasyon ng airline at ng law firm at ang inyong mga karera, kailangan ninyong magpakasal. Napaawang ang bibig ni Lika. Nagpakasal? Sa lalaking halos kanina lang niya sinigawan at inakusahan ng paninira. Sa lalaking sa tingin niya ay may kinalaman sa pait ng nakaraan ng kanyang pamilya. Ano po, halos pabulong na tanong ni Lika. Isang arranged marriage, pagpapatuloy ng chairman. Magpapakita ito sa publiko na ang nangyari ay isang misunderstanding lamang sa pagitan ng magkasintahan at hindi isang problema sa ethics o professionalism. Magbibigay ito ng positive spin sa buong insidente. Ito ang tanging paraan para maibalik ang tiwala ng publiko at ng mga investor. Tiningnan ni Lika si Miguel na tila walang emosyon.
Walang reaksyon. Wala man lang pagtutol. Para siyang isang robot. Nag-init ang ulo ni Lika. Paano niya magagawa iyon? Paano niya papakasalan ang isang taong kinasusuklaman niya? Ngunit nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng chairman at ang imahe ng logo ng airline na nasisira sa mga balita ay bumalik sa kanyang isip. Para sa kanyang ama. Para sa kanyang pamilya. Kailangan niyang gawin ito. Ang kanilang kasal ay ginanap ng pribado, malayo sa mata ng publiko. Walang ingranding selebrasyon, walang pagmamahalan. Tanging contract lamang ang nag-ugnay sa kanila. Ang mga salita ng pari ay tila walang kahulugan sa kanya. Ang lahat ay pagpapanggap. Ang lahat ay para sa negosyo. Pagkatapos ng seremonya, habang papasok sila sa isang malaking penthouse na inihanda para sa kanila, ang kanilang ibagong itahanan, naramdaman ni Lika ang matinding lamig. Walang init, walang pagmamahal. Ito ay isang bahay na puno ng mga estranghero. Ang bawat sulok ng penthouse ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkakakulong. Humarap si Lika kay Miguel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang mga salita ng chairman ay umuugong pa rin sa kanyang tainga, ito ang tanging paraan. Ang pangakong iyon na pananatilihin niya ang legacy ng kanyang ama ay tila isang sumpa ngayon. Huwag kang magkakamali na lumagpas sa mga limitasyon ng kontratang ito, Captain De Leon, matigas na sabi ni Lika, ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit puno ng banta. Hindi ka bahagi ng pamilya ko. Ito ay isang pagpapanggap lamang. Huwag kang magkakamali na subukang saktan ako o ang legacy ng aking ama. Tinalikuran niya si Miguel at naglakad patungo sa isa sa mga silid. Iniwan si Miguel na nakatayo doon, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at bahagyang pagkabigla. Nakatitig si Miguel de Leon sa saradong pinto ng silid ni Lika. Ang mga salita nito ay umuugong pa rin sa kanyang tainga. Huwag kang magkakamali na lumagpas sa mga limitasyon ng kontratang ito, Captain De Leon. Hindi ka bahagi ng pamilya ko. Ito ay isang pagpapanggap lamang. Huwag kang magkakamali na subukang saktan ako o ang legacy ng aking ama. Bumuntong hininga si Miguel. Ito ang simula ng kanyang bagong buhay bilang asawa, isang papel na hindi niya inakala na kanyang gagampanan. At ang kasama niya sa pagganap sa papel na ito ay isang babaeng tila punong-puno ng galit at pagdududa. Ang mga sumunod na araw ay tila isang maingat na sayaw ng pag-iwas. Sa umaga, si Lika ay gumigising ng maaga, lumalabas ng penthouse bago pa man siya magising. Kung nagkakasakubong man sila sa kusina, ilang salita lamang ang kanilang binibitawan at palaging tungkol sa mga usaping propesyonal. Si Miguel naman ay nagtatago sa kanyang home office o lumalabas para mag-jogging sa parke para lang maiwasan ang anumang interaksyon na hindi kinakailangan. Ang penthouse ay malawak at moderno, ngunit ang bawat sulok ay tila may pader na naghihiwalay sa kanila. Captain De Leon, may press conference po kayo sa Lunes. Kailangan ninyong magkasama ni Atty. Salazar, Jim Res De Leon, paalala ng kanyang assistant sa phone. Si Miguel, bilang bagong asawa ng isang sikat na abogado, ay kailangan ding umayon sa kagustuhan ng board. Naiintindihan ko, maikling sagot ni Miguel. Ang lahat ay pagpapanggap. Sa mga public appearances nila, si Lika ay kahanga-hanga. Kung sa personal ay napakalamig nito, sa harap ng kamera ay napakaganda ng kanyang ngiti, at ang kanyang mga sagot ay puno ng poise at profesionalismo. Minsan, habang nasa isang photoshoot sila para sa company magazine, hinawakan ni Lika ang kanyang kamay, mahigpit, at ngumiti ng matamis sa kamera. Naramdaman ni Miguel ang bahagyang kilig. Kahit na alam niyang pagpapanggap lang iyon, may kung anong bahagi sa kanya ang nagkagusto sa sandaling iyon. Ang babaeng ito, sa kabila ng kanyang matigas na panlabas, ay may kakayahang umarte na tila totoo ang lahat. Humanga si Miguel. Isang hapon, habang abala si Miguel sa pagbabasa ng mga legal na dokumento, nakita niya si Lika na papalabas ng penthouse, may dalang isang malaking basket. Lika, saan ka pupunta? Tanong niya. Wala ka na doon, sagot ni Lika, walang lingon-lingon. Sinundan ni Miguel si Lika. Nagulat siya nang makita niya itong pumunta sa isang sementeryo. Nagtago siya sa likod ng isang puno, pinagmamasdan si Lika. Lumapit si Lika sa isang puntod, binaba ang basket na may lamang bulaklak at nilinis ang lapida. Don Roberto Salazar. Ang ama ni Lika. Ang pangalan sa lapida ay nagdala ng kirot sa puso ni Miguel.
Narinig niya ang pag-iyak ni Lika. Daddy, miss na kita. Ang bigat ng lahat, Daddy. Sana andito ka para gabayan ako. Napilitan akong magpakasal sa isang lalaking hindi ko kilala at sa isang sitwasyong hindi ko maintindihan. Kailangan kong malaman ang totoo sa likod ng pagkamatay mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya para sa iyo. Naramdaman ni Miguel ang matinding konsensya. Nais niyang lumapit, humingi ng tawad at sabihin ang lahat ng nalalaman niya. Ngunit paano? Ang lahat ay napakakomplikado. Isang hapon, habang nasa opisina niya si Miguel, tinawagan siya ng kanyang kapatid na si Anya de Leon. Sa kabilang linya, narinig niya ang pag-iyak ni Anya, na nagsasabing lumalala ang kanyang kondisyon at kailangan niya ng agarang medical procedure abroad. Kuya, masakit na talaga. Hindi ko na kaya, hikbi ni Anya. Nahulog ang cellphone sa kamay ni Miguel. Ang alaala ng nakaraan ay biglang bumalik, tila isang bangungot. Flashback. Nasa ospital si Miguel, nakaupo sa tabi ng kama ni Anya. Ang kanyang kapatid ay maputla, halos hindi makahinga. Ang mga doktor ay nagsasabing kailangan niya ng agarang transplant, ngunit napakamahal nito. Wala silang pera. Wala siyang pera. Captain De Leon, may alok ako sayo. Lumitaw si Councilman Victor Reyes sa pintuan ng silid ni Anya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagmamali siya. Nabalitaan ko ang problema ng iyong kapatid. Makakatulong ako. Nagulantang si Miguel. Paano nalaman ni Councilman Reyes ang tungkol kay Anya? May kaso ka ngayon, di ba? Ang kaso ng pagkamatay ni Don Roberto Salazar, patuloy ni Councilman Reyes. Gusto ko ang Aerowings Airlines. Kung tutulungan mo akong makuha iyon at pipiliin mong manahimik tungkol sa kung ano ang tunay na nangyari, sasagutin ko ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng kapatid mo. Napaawang ang bibig ni Miguel. Ang kaso ni Don Roberto Salazar. Ang trahedya. Alam niyang may kung anong kakaiba sa insidente, ngunit hindi niya akalain na may kinalaman si Councilman Reyes. At ngayon, ipinagpapalit niya ang buhay ng kanyang kapatid sa katotohanan. Ano ang ibig mong sabihin, Councilman? Tanong ni Miguel, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang pagkamatay ni Don Roberto ay hindi aksidente, Miguel. Ito ay pinlano. At ikaw, bilang kopilot ng other plane na nakakita sa nangyari, ay may kakayahang manahimik at manipulahin ang kaso para lumabas na aksidente lang ang lahat. Ngumiti si Councilman Reyes, isang ngiti na puno ng kapangyarihan at banta. Mamili ka, Miguel. Ang katotohanan o ang buhay ng kapatid mo. Tiningnan ni Miguel si Anya na humihingi ng tulong sa kanyang mga mata. Wala siyang pagpipilian. Pinili niya ang buhay ng kanyang kapatid. Pinili niyang manahimik at maging bahagi ng kasinungalingan. Pinilit niyang maging legal consultant ng kalaban at manipulahin ang mga ebidensya para lumabas na aksidente ang pagkamatay ni Don Roberto. Ito ang dahilan kung bakit niya itinago ang katotohanan sa loob ng maraming taon. End flashback. Bumalik sa kasalukuyan, hawak ni Miguel ang kanyang cellphone, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang kapatid na may sakit at ang madilim na lihim na kanyang itinatago. Sa labas ng kanyang opisina, narinig niya ang boses ni Lika na nagsasabi sa kanyang sekretary, "Schedule mo ang lahat ng meetings ko sa buong linggo. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng lahat ng kaso ng Aerowings Airlines, lalo na ang mga lumang kaso." Nag-alala si Miguel. Nag-imbestiga na ba si Lika? Ang tensyon sa pagitan ni Lika at Miguel ay unti-unting lumambot, hindi dahil sa sinadyang pagtatangka, kundi sa pamamagitan ng kanilang pagpapanggap. Ang kanilang mga public appearances bilang imag-asawa ay naging mas madalas at sa bawat kaganapan, kailangan nilang umakto na tila totoo ang kanilang relasyon. Isang gabi, nasa isang corporate gala event sila, isang pagtitipon ng mga prominenteng personalidad sa mundo ng negosyo. Ang musika ay malumanay at ang mga ilaw ay kinailangan nilang magsayaw. Habang inilalagay ni Miguel ang kanyang kamay sa baywang ni Lika at hawak ang kanyang kamay, naramdaman ni Lika ang init ng kanyang palad. Magkalapit ang kanilang mga katawan at sa bawat pag-ikot, nagkukrus ang kanilang mga tingin. Hindi niya inaasahan ito, ngunit may naramdaman si Lika na bahagyang kilig. Isang mabilis na tibok sa kanyang dibdib na agad niyang pinilit na baliwalain. Hindi ito totoo. Pagpapanggap lang ito.
Sa mga sumunod na araw, ang kanilang pakikisalamuha ay naging mas madalas. Hindi na lamang ito puro trabaho. Minsan, nahuhuli niya si Miguel na naghahanda ng kape para sa kanya sa umaga, o kaya naman ay iniiwanan siya ng mga notes sa kanyang mesa tungkol sa mga mahahalagang emails na dumating. Maliit na bagay, ngunit unti-unting gumuguho ang pader na itinayo ni Lika sa pagitan nila. Isang umaga, habang nasa isang routine annual medical check-up, nakatanggap si Lika ng balita mula sa kanyang doktor. Nakaupo siya sa harap ng doktor at ang doktor ay ngumiti. Lika, may magandang balita ako sa'yo, sabi ng doktor. Nagtaka si Lika. Ano po iyon, doktora? Buntis ka, Lika. Halos 2 buwan na. Para siyang nabingi. Buntis? Siya. Ang kanyang mundo ay umikot. Hindi ito bahagi ng kontrata. Ang kanilang kasal ay isang pagpapanggap lamang. Ngunit ang munting buhay na ito sa kanyang sinapupunan ay totoo. Naramdaman niya ang pagkabigla, pagkalito, at isang kakaibang halo ng takot at pag-asa. Paano niya sasabihin ito kay Miguel? Ang lalaking kinasusuklaman niya noon, ngayon ay magiging ama ng kanyang anak. Pag-uwi ni Lika, nadatnan niya si Miguel na nagbabasa sa sala. Ang librong hawak nito ay isang lumang nobela tungkol sa paghahanap ng pag-asa. Kinabahan si Lika. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Miguel, kailangan nating mag-usap, sabi ni Lika, ang kanyang boses ay nanginginig. Napaangat ng tingin si Miguel. Napansin nito ang pamumutla at pagbabago sa mukha ni Lika. Ibinaba nito ang libro. Anong nangyari, Lika? May problema ba? Dahan-dahan, inabot ni Lika ang resulta ng check-up. Kinuha ito ni Miguel at binasa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Matagal siyang tahimik. Ang katahimikan ay tila nakakabingi sa loob ng kanilang bahay, at ang tanging naririnig lamang ni Lika ay ang malakas na tibok ng kanyang puso. Buntis ka? Tanong ni Miguel, halos pabulong. Tumango si Lika. Opo. Hindi ko rin alam kung paano. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Napakunot ang noo ni Miguel. May pagkabigla sa kanyang mukha, ngunit mayroon ding bahid ng pag-aalala at responsibilidad. Sa loob ng ilang segundo, tiningnan niya si Lika at pagkatapos ay bumuntong hininga. Pananagutan ko ito, Lika. Hindi ko hahayaan na maging mahirap ito para sa iyo. Magiging ama ako. At magiging asawa mo ako, hindi lang sa kontrata, kundi sa totoo. Nagulat si Lika sa sinabi ni Miguel. Hindi niya inakala na ganoon ang magiging reaksyon nito. Ang mga salitang iyon ay nagpagaan ng kanyang loob. Ang kanilang kasal sa kontrata ay tila unti-unting nagiging totoo. Nagsimula silang magkaroon ng mas totoong relasyon. Nagdesisyon silang itago muna ang pagbubuntis ni Lika mula sa publiko. Lumalabas sila para mag-date, nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap para sa bata, at nagsimulang magplano para sa hinaharap. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagkalapit sila. Naramdaman ni Lika ang pagmamahal at pag-aalaga ni Miguel, at unti-unting nagtiwala siya dito. Isang gabi, habang naghahanda si Lika para matulog, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Parang may pumipiga sa kanyang kalooban. Bumagsak siya sa kama, hawak ang kanyang tiyan. Miguel, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng takot. Mabilis na lumapit si Miguel. Nakita niya ang pamumutla ni Lika at ang pamamawis nito. Kaagad niya itong binuhat at isinugod sa ospital. Sa SFA, narinig ni Lika ang bulong ng nurse sa doktor, mukhang may problema sa puso ng baby. Napakababa ng heartbeat. Kailangan natin siyang i-monitor ng mabuti. Ang mundo ni Lika ay tila gumuho. Ang munting buhay na kanilang pinangarap ay nasa bingit ng kapahamakan. Sa isang sandali ng kalungkutan at takot, humawak si Lika sa kamay ni Miguel, mahigpit. Miguel, huwag kang aalis. Kailangan ko ang tulong mo. Kung mangyari ang anumang masama sa baby na ito, hindi ko makakaya. Ang luha ay dumaloy sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagmamahal at tiwala kay Miguel ay mas naramdaman niya kaysa kailanman. Siya ang tanging pag-asa niya. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel de Leon habang hawak ang kamay ni Lika sa ospital. Ang mga salita ng nurse, napakababa ng heartbeat ng baby, ay patuloy na umuugong sa kanyang isip. Sa mga sumunod na araw, tila huminto ang mundo nila.
Bawat check-up, bawat pagsubok ay puno ng kaba. Ngunit sa gitna ng pagsubok, lumabas ang katatagan ni Lika. Matapang niyang hinarap ang lahat, at sa bawat sandali, nandoon si Miguel, sinusuportahan siya. Ang pagsubok na ito ay tila nagpalalim sa kanilang relasyon, na nagpatunay na ang kanilang pagmamahalan ay higit pa sa isang kontrata. Pagkalipas ng ilang linggo, matagumpay na naipanganak ang kanilang unang anak, si Sofia. Ang maliit na anghel na iyon, na may malalaking mata at malambot na balat, ay nagpuno ng hindi maipaliwanag na saya sa kanilang mga puso. Nang hawakan ni Miguel si Sofia sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang pagmamahal na hindi niya inakala na kayang ibigay ng kanyang puso. Ito ang pinakamakapangyarihang emosyon na kanyang naramdaman. Sinundan pa nina Marco, Gabriel, at Isabela si Sofia sa mga sumunod na taon. 4 na anak. 4 na anghel na nagpuno ng pag-ibig, ingay at tawa sa kanilang tahanan. Ang kanilang kontratang kasal ay tuluyan ng naging isang buo at masayang pamilya. Tuwing umaga, ang penthouse ay puno ng tawanan at pagtakbo ng mga bata. Si Lika, na dati matigas at seryoso, ay naging isang malambot at mapagmahal na ina. Si Miguel naman ay naging isang responsableng ama at asawa, na laging naroon para sa kanyang pamilya. Hindi na ito pagpapanggap. Ito ay tunay na buhay. Ngunit sa kabila ng kaligayahan, may isang anino na patuloy na bumabagabag kay Miguel. Tuwing gabi, kapag tulog na ang lahat, bumabalik ang mga nightmares tungkol sa gabing bumagsak ang eroplano ni Don Roberto. Nakita niya ang kanyang sarili na pinipilit ni Councilman Reyes na manahimik. Naramdaman niya ang matinding pagkakasala. Alam niya na mayroon siyang alam, isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng kanyang itinayo. Isang hapon, habang abala si Miguel sa kanyang home office, tinawagan siya ng kanyang matalik na kaibigan at kasamahan sa law firm, si Atty. Clara Santos. Miguel, may nangyayari ba? Nag-aalala ako sa'yo. Pansin kong malalim ang iniisip mo nitong mga nakaraang araw, sabi ni Clara, puno ng pag-aalala ang boses. Wala yan, Clara. Marami lang trabaho, sagot ni Miguel, sinisikap na itago ang kanyang tunay na nararamdaman. Ngunit hindi niya nakumbinsi si Clara. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, ha, sagot ni Clara bago ibaba ang telepono. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Miguel ang bigat ng kanyang dibdib. Kailangan niya nang sabihin ang katotohanan. Hindi na niya ito kayang itago. Nagbasa si Miguel ng news article tungkol kay Councilman Victor Reyes na naghahanda para sa kanyang muling pagtakbo sa eleksyon. Sa article, binanggit ang kanyang mga nakaraang tagumpay kabilang ang ipagtulong sa pamilya Salazar sa trahedya ni Don Roberto. Nagalit si Miguel. Ang mga kasinungalingan ay patuloy na kumakalat at siya ay bahagi nito. Hindi na siya makatiis. Tumayo si Miguel at kinuha ang kanyang lumang company laptop mula sa pinakatagong drawer sa kanyang opisina. Ito ang laptop na ginamit niya noong panahong nagtatrabaho pa siya sa ilalim ng impluwensya ni Councilman Reyes. Sa loob nito, nakita niya ang isang encrypted folder na may label na Don Roberto's Case. Matagal na niya itong hindi binubuksan, natatakot sa kung ano ang maaaring makita niya. Ngunit ngayon, kailangan niyang harapin ang katotohanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Sa loob, nakita niya ang isang hidden, encrypted flight log mula sa eroplano ni Don Roberto. Ito ay nagpapakita ng isang brief, unauthorized system override ilang minuto bago ang crash, na sumasalungat sa opisyal na pilot error report. Nagpatuloy siya sa pag-scroll. May nakita rin siyang isang email exchange sa pagitan ni Councilman Victor Reyes at Mang Julio, isang dating aircraft mechanic sa Aerowings Airlines. Ang mga emails ay naglalaman ng mga detalyadong plano kung paano patayin si Don Roberto at gawin itong tila aksidente. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Mayroon ding isang audio file na mailabel na e-conversation. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinindot niya ang play button. Unang narinig niya ang boses ni Councilman Reyes, Miguel, huwag kang magkakamali na magsalita. Alalahanin mo ang kapatid mo. Ang buhay niya ang kapalit ng iyong katahimikan. Pagkatapos, ang kanyang sariling tinig, mahina at desperado, sige po, Councilman. Gagawin ko ang lahat para sa kapatid ko. Mananahimik ako. Narinig niya ang kanyang sariling boses na sumasang-ayon sa kasinungalingan.
Narinig din niya ang pag-uusap ni Councilman Reyes at Mang Julio na nagpapakita na pinilit si Mang Julio na magkabit ng faulty component at manipulahin ang maintenance logs ng eroplano. Napakagatlabi si Miguel. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay nagiba. Hindi aksidente ang nangyari kay Don Roberto. Ito ay sinadya. At si Councilman Reyes ang mastermind. Ang kanyang pakiramdam ng pagkakasala ay napalitan ng galit at takot. Hindi ako ang may kasalanan. Pinilit lang nila ako, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Sa labas ng kanyang opisina, narinig niya ang boses ni Lika na tumatawag, Miguel. Dinner is ready. Ang boses ni Lika ay puno ng pagmamahal, at ang tawanan ng kanilang mga anak ay naririnig mula sa sala. Nag-alala si Miguel. Paano niya sasabihin ang katotohanan kay Lika? Ang katotohanan na maaaring sumira sa lahat ng kanilang itinayo. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang katotohanan na maaaring magbago sa kanilang buhay magpakailanman. Napansin ni Lika Salazar ang malalim na pagbabago kay Miguel. Mula ng gabing iyon na natagpuan niya itong tulala sa harap ng kanyang laptop, tila may bumabagabag dito. Madalas itong balisa, tahimik, at mas lalo pang lumayo ang loob nito sa kanya. Ang mga ngiti nito ay bihirang makita, at ang mga halik nito ay tila may bahid na ng lungkot. Nag-aalala si Lika. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ang mga pader na kanilang giniba, tila may bagong pader na itinayo si Miguel, na ngayon ay mas mataas at mas matigas. Bumalik ang mga matagal nang nakalimutang alaala ng pagkamatay ng kanyang ama. Ang pakiramdam ng kawalan ng hustisya, ang pagkalito sa biglaang pagbagsak ng eroplano, at ang pait ng pagtanggap sa opisyal na report. Ang lahat ay tila muling bumalik at ngayon may kasamang matinding pagdududa kay Miguel. Miguel, may problema ka ba? May tinatago ka ba sa akin? Tanong ni Lika isang gabi. Habang naghahapunan sila. Ang kanilang mga anak ay natutulog na at ang katahimikan sa dining room ay halos nakakabingi. Umiling lang si Miguel, umiiwas ng tingin. Wala, Lika. Pagod lang ako sa trabaho. Hindi naniwala si Lika. Alam niyang may tinatago si Miguel. Ang kanyang mga mata, ang kanyang kilos, ang kanyang pagiging malalim. Lahat ay nagpapakita na may mabigat itong pinapasan. Ang dating Miguel na unti-unti niyang minamahal ay tila nawawala, napapalitan ng isang estranghero na nababalot sa lihim. Nagsimula ring bumalik sa eksena si Councilman Victor Reyes. Isang araw, dumalaw ito sa Aerowings Airlines, nagpapanggap na nag-aalok ng tulong pinansyal para sa isang malaking joint venture project. Nakita ni Lika ang kabaitan ni Councilman Reyes, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang pagdududa. May kung anong kakaiba sa ngiti nito, isang bagay na hindi tapat. Ang boses nito ay tila matamis, ngunit may bahid ng pagmamali siya. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang makatanggap si Lika ng mga anonymous emails na naglalaman ng mga snippets ng information tungkol sa kaso ng kanyang ama at ang koneksyon ni Miguel dito. Mga lumang news clippings na nagpapakita kay Miguel na nasa scene ng pagbagsak ng eroplano at mga articles na nagtatanong sa kanyang papel bilang abogado ng kalaban. Hindi ito nagpapakita ng buong katotohanan, ngunit sapat na para magsimulang maghinala si Lika. Ang mga emails ay nagpapahiwatig na si Miguel ang utak ng lahat, na siya ang nagmanipula sa kaso para sirain ang Aerowings Airlines. Ang pinakamahirap ay ang pagharap sa kanyang sariling pamilya. Narinig niya ang kanyang ina at mga kapatid na nagbubulungan tungkol kay Miguel. Lika, sigurado ka ba sa asawa mo? Narinig ko sa mga balita na si Miguel daw ang dahilan kung bakit hindi nakuha ng daddy mo ang hustisya, sabi ng kanyang kapatid sa telepono. Nalilito si Lika. Hindi niya alam kung ano ang dapat paniwalaan. Ang lalaking mahal niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay kaya bang gawin iyon? Isang hapon, habang abala si Lika sa paghahanda ng hapunan, narinig niya ang pag-uusap ni Miguel sa phone. Mahina lang ang boses nito, ngunit narinig niya ang mga pangalan, Mang Julio at Councilman Reyes. Nagtago si Lika sa likod ng pader, nakikinig ng maingat. Kailangan ko kayong kausapin, Mang Julio. Alam ko ang lahat. Ang utos ni Councilman Reyes, hindi ko na kayang itago ito, narinig niyang sabi ni Miguel. Nagtaka si Lika. Sino si Mang Julio? At bakit niya binabanggit si Councilman Reyes?
Pagkatapos ng tawag, nakita niya si Miguel na nagtatago ng isang lumang laptop sa kanyang drawer. Ang puso ni Lika ay kumabog ng malakas. Ano ang itinatago ni Miguel? Hindi na niya nakayanan. Nang gabing iyon, matapos matulog ang kanilang mga anak, hinarap ni Lika si Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagdududa. Ang mga luha ay nagbabanta ng lumabas sa kanyang mga mata. Miguel, kailangan nating mag-usap, sabi ni Lika, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkadismaya. Tiningnan niya si Miguel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ano ang tinatago mo sa akin? May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Daddy? May kinalaman ka ba sa pagkalugi ng Aerowings Airlines noon? Sabihin mo sa akin ang totoo. Dahil pakiramdam ko, nawawala na ang lahat. Ikaw, ang pamilya natin, ang tiwala ko sa'yo. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Lika ay bumagsak ang kanyang mundo. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang lahat ng pagmamahal na kanilang naitayo, ay tila mawawala na. Biglang bumukas ang doorbell. Nagulat sina Lika at Miguel. Tumayo si Miguel upang tingnan kung sino ang nasa labas. Nang magbukas ang pinto, nakatayo doon si Councilman Victor Reyes, na may dalang malaking flower bouquet at isang malaking ngiti. Sa likod niya, may mga taong naglalabas ng mga legal documents mula sa isang sasakyan. Gabi, Lika. Nag-aalala kasi ako sa'yo, sabi ni Councilman Reyes, ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahid ng pagmamalisya. Nabalitaan ko na may problema ka sa iyong asawa. Nasa peligro ang Aerowings Airlines. At may solusyon ako para sa'yo. Tiningnan ni Councilman Reyes si Miguel at sumilay ang isang tagumpay ng ngiti sa kanyang labi. Nanigas si Miguel de Leon nang makita si Councilman Henry Reyes sa pintuan, may dalang bulaklak at nakangisi. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Hindi niya hahayaan na sirain ng lalaking ito ang kanyang pamilya. Hindi niya hahayaan na baligtarin ito ang katotohanan. Gabi, Lika. Nag-aalala kasi ako sa'yo, sabi ni Councilman Reyes, ang kanyang boses ay tila honey, ngunit alam ni Miguel na puno ito ng lason. Nabalitaan ko na may problema ka sa iyong asawa. Nasa peligro ang Aerowings Airlines. At may solusyon ako para sa'yo. Lumapit si Miguel, humaharang sa pagitan ni Councilman Reyes at Lika. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Wala kang ginagawa rito, Councilman, matigas na sabi ni Miguel. At wala kaming problema. Kung may problema man, ikaw iyon. Nanlaki ang mga mata ni Councilman Reyes. Aba, Miguel. Tila matapang ka na ngayon. Nakuha mo na ba ang suporta ng misis mo? Akala ko ba ayaw mo na ng gulo? O nag-iba na ang ihip ng hangin? Naalala mo ba ang usapan natin tungkol sa iyong kapatid? Hindi ko na itatago ang katotohanan. Ang lahat ng ginawa mo, ilalabas ko, banta ni Miguel, ang kanyang tinig ay matatag. Nagtawa si Councilman Reyes, isang nakakairitang tunog. Naku, Miguel. Ang dami mong sinasabi. Akala mo ba ay madali mo akong mapapabagsak? May sarili akong ebidensya. At sasabihin ko sa lahat na ikaw ang mastermind sa likod ng pagkamatay ni Don Roberto. Ikay ang unang nakita sa lugar ng insidente. Ikay ang nagkaroon ng miscommunication noon. Ikay ang nag-iisang may motibo para sirain ang Aerowings Airlines. Narinig ni Lika ang sinabi ni Councilman Reyes, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Tumingin siya kay Miguel. Lahat ba ng sinasabi ng councilman ay totoo? Lika, pakinggan mo ako, sabi ni Miguel, lumapit kay Lika at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ako ang may kasalanan. Siya ang mastermind. Pinilit niya lang ako. May mga ebidensya ako. Ibinigay ni Miguel kay Lika ang kanyang laptop na naglalaman ng mga encrypted files at audio recordings. Hinila ni Miguel si Lika papasok sa bahay at sinarado ang pinto sa mukha ni Councilman Reyes. Pumasok sila sa kanilang silid at doon, ibinunyag ni Miguel ang lahat. Ang kanyang papel sa insidente, ang pagmamanipula ni Councilman Reyes sa mga ebidensya, ang kanyang pagiging instrumento sa kasinungalingan at ang kanyang pagtuklas sa totoong mastermind. Isinalaysay niya ang tungkol sa kanyang kapatid na may sakit at ang paggamit ni Councilman Reyes sa sitwasyon upang i-blackmail siya.
Habang nakikinig si Lika sa mga audio recordings, ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit, gulat at galit. Galit kay Councilman Reyes. Ang kanyang ama ay hindi namatay sa aksidente. Siya ay pinatay. At ang taong pilit na tinago ang katotohanan ay si Councilman Henry Reyes. Unti-unting napalitan ang pagdududa niya kay Miguel ang pakikiramay at pag-unawa. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Miguel at naramdaman niya ang bigat ng pasanin nito. Hindi ko alam paano nangyari ito, bulong ni Lika, ang luha ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Miguel, mahigpit. Salamat at sinabi mo sa akin ang totoo. Hindi ako galit sa'yo. Ang mga salitang iyon ay nagpagaan ng kalooban ni Miguel. Kinabukasan, maagang dumating si Miguel sa kanyang opisina. Kaagad siyang nakipag-ugnayan kay Atty. Clara Santos, ang kanyang matalik na kaibigan at legal counsel. Nang ibunyag ni Miguel ang lahat ng ebidensya, ang audio recordings, ang mga documents mula sa Aerowings Airlines, at ang pagiging mastermind ni Councilman Reyes, nagulat si Clara. Miguel, alam mo bang napakadelikado nito? Maaari itong sumira sa karir mo at sa buhay mo. Hindi biro ang kalaban. Ninyo, sabi ni Clara, seryoso ang mukha. Alam ko, Clara, sagot ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngunit hindi ko na kayang itago ito. Para kay Lika. Para sa mga anak ko. Para sa hustisya ni Don Roberto. Sumang-ayon si Clara na tulungan si Miguel. Nag-umpisa silang magtrabaho, naghahanap ng mga loopholes at nagpaplano ng kanilang mga hakbang. Ang unang hakbang ay hanapin si Mang Julio, ang dating aircraft mechanic sa Aerowings Airlines na nabanggit sa mga email ni Councilman Reyes. Matapos ang ilang araw na paghahanap, natagpuan nila si Mang Julio sa isang liblib na probinsya. Sa simula, nag-atubili si Mang Julio na magsalita, natatakot sa banta ni Councilman Reyes. Ngunit nang makita niya ang mga ebidensya ni Miguel at marinig ang kanyang kwento, lalo na nang ipakita ni Miguel ang audio recording ng pagbabanta ni Councilman Reyes, umamin din si Mang Julio. Si Councilman Henry Reyes po ang nagbayad sa akin, Captain De Leon, sabi ni Mang Julio, ang kanyang boses ay nanginginig. Inutusan niya akong magkabit ng faulty component sa eroplano ni Don Roberto, na magiging sanhi ng pagkamatay niya. At inutusan niya rin akong manahimik. Sinabi niya na kung magsasalita ako, papatayin niya ang pamilya ko. Ang testimonya ni Mang Julio ay isang malaking hakbang sa paglabas ng katotohanan. Naghanda si Miguel para sa isang formal na paghaharap. Nagsampa siya ng mga kaso laban kay Councilman Henry Reyes. Alam niya na ito ang huling pagsubok. Nang araw ng press conference na ipinatawag ni Councilman Reyes para linisin ang kanyang pangalan, napuno ang silid ng mga reporter at mga camera crew. Si Lika ay naroon din, nakaupo sa front row, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pag-asa. Hawak niya ang kamay ng kanyang ina, na umiiyak sa tabi niya. Umakyat si Miguel sa entablado, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Magandang araw po sa inyong lahat, panimula ni Miguel, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Narito po ako ngayon para ilantad ang isang katotohanan na matagal nang nakatago sa likod ng mga anino. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Don Roberto Salazar, ang nagtatag ng Aerowings Airlines. Nagsimulang magsalita si Miguel, isinisiwalat ang lahat. Ang kanyang papel sa insidente, ang pagmamanipula ni Councilman Reyes sa mga ebidensya, ang kanyang pagiging instrumento sa kasinungalingan, at ang kanyang pagtuklas sa totoong mastermind. Ipinakita niya ang mga audio recordings, ang testimonya ni Mang Julio, at ang mga forensic reports na muling sinuri. Ang lahat ay nakahanda. Nagulantang ang mga reporter. Nagkagulo ang press conference, ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod. Tiningnan ni Lika si Miguel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at paghanga. Ang lalaking ito, na minsan niyang kinasusuklaman, ay handang isakripisyo ang lahat para sa katotohanan. Biglang bumukas ang likod na pinto. Pumasok si Councilman Henry Reyes, galit na galit ang mukha. Hindi niya alam na may press conference. Nakita niya si Miguel sa entablado, naglalantad ng lahat ng kanyang mga krimen. Miguel! Anong kabaliwan ito? Sigaw ni Councilman Reyes, susugurin si Miguel. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga security guards. Lahat ng sinasabi ng abogado na iyan ay kasinungalingan. Ang totoo, siya ang utak ng lahat.
At mayroon akong pruweba na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Don Roberto Salazar. Ang lahat ng ito ay isang pakana para sirain ako, sigaw ni Councilman Reyes, habang pilit na kumakawala mula sa mga security guards. Naglabas si Councilman Reyes ng isang HQ at ipinakita sa media at sa mga opisyales. Ang lahat ng mata ay nakatitig sa screen. Nanatiling matatag si Miguel de Leon sa entablado, kahit pa nagkagulo ang lahat dahil sa pagdating ni Councilman Henry Reyes. Ang mga mata ni Lica Salazar ay nakatitig sa kanya, puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding matinding paghanga. Alam niyang ito na ang huling laban. Ang laban para sa katotohanan at para sa kanilang pamilya. Lahat ng sinasabi ng abogado na iyan ay kasinungalingan. Ang totoo, siya ang utak ng lahat. At mayroon akong pruweba na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Don Roberto Salazar. Ang lahat ng ito ay isang pakana para sirain ako, sigaw ni Councilman Reyes, habang pilit na kumakawala mula sa mga security guards. Naglabas si Councilman Reyes ng isang HQ at ipinakita sa media at sa mga opisyales. Ang lahat ng mata ay nakatitig sa screen, puno ng pagdududa at pagkalito. Mabilis na kumilos si Atty. Clara Santos, ang legal counsel ni Miguel. As President, ang ipinapakita po ng councilman ay mga fabricated evidence. Kami po ay mayroong forensic report at testimonya mula sa isang insider na magpapatunay na ang lahat ng iyan ay pawang kasinungalingan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang President ng congressional hearing, ipinakita na ni Councilman Reyes ang kanyang ebidensya sa screen, mga peking dokumento at testimonya na nagtuturo kay Miguel bilang mastermind. May mga doctored photos pa na nagpapakita kay Miguel na nakikipagpulong sa mga taong may masamang reputasyon at mga fake emails na nag-ugnay sa kanya sa sabotage. Nagkaroon ng bulungan sa hall. Iyan ang katotohanan. Siya ang may kinalaman sa pagkamatay ng ama ng kanyang sariling asawa, sigaw ni Councilman Reyes, at tiningnan niya si Lica, na tila naghihintay ng kanyang reaksyon. Nakatayo si Lica. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matapang siyang humarap sa lahat. Lumapit siya kay Miguel at hinawakan ang kanyang kamay. Ang pagdududa na minsan ay bumalot sa kanya ay nawala na. Nakita niya ang sinseridad at sakit sa mga mata ni Miguel. Vice President, ako po si Lica Salazar de Leon, ang anak ni Don Roberto Salazar. Nagsimulang magsalita si Lica, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, kahit na may bahagyang panginginig. Nandito po ako ngayon para magbigay ng aking testimonya. Sa simula, katulad ng lahat, naniwala ako sa opisyal na report. At nang malaman ko ang koneksyon ni Miguel sa kaso ng aking ama, nagalit ako, nagduda, at pakiramdam ko ay nawala ang lahat. Tumingin si Lica kay Miguel at ngumiti ng bahagya, puno ng pagmamahal. Ngunit ang pag-ibig, tulad ng isang matibay na pundasyon, ay kailangan ng katotohanan at pagpapatawad. At sa aming paglalakbay, natagpuan namin ang pundasyong iyon sa tiwala. Narinig ko po ang mga recordings na ipinakita ni Miguel. Nalaman ko ang totoong nangyari. Narinig ko ang pagbabanta ni Councilman Reyes. At naniniwala ako na si Councilman Henry Reyes ang tunay na mastermind sa likod ng pagkamatay ng aking ama. Nagsalita rin si Mang Julio na naging testigo. Detalyado niyang isinalaysay ang lahat, mula sa utos ni Councilman Reyes na magkabit ng faulty component sa eroplano, hanggang sa pagtanggap niya ng bayad at ang banta sa kanyang pamilya. Ang kanyang testimonya, kasama ang mga audio recordings at forensic reports na muling sinuri sa black box ng eroplano, ay nagpatunay sa lahat. Nagkaroon ng gulo sa loob ng session hall. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong kay Councilman Reyes na tila nawawalan na ng kontrol. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding takot. Sinubukan niyang umalis, ngunit hinarangan siya ng mga security guards. Dahil sa mga irrefutable evidence na ipinakita ni Miguel at Lica, kabilang ang mga audio recordings, ang testimonya ni Mang Julio, at ang mga forensic reports, napatunayan ang kasalanan ni Councilman Henry Reyes. Siya ay hinatulan ng korte at ipinadala sa kulungan para sa kanyang mga krimen. Ang pamilya Salazar ay nakakuha ng hustisya, at ang kanilang Aerowings Airlines ay muling bumangon at naging mas matatag kaysa dati. Pagkalipas ng ilang buwan, binisita ni Lica at Miguel, kasama ang kanilang 4 na anak, si Sofia, Marco, Gabriel, at Isabela, ang puntod ni Don Roberto. Ang sementeryo ay tahimik at ang araw ay tila mas maliwanag. Daddy, nakuha na po namin ang hustisya.
Maligaya na po kayo sa itaas, bulong ni Lika, habang naglalagay ng sariwang bulaklak sa puntod. Niyakap ni Miguel si Lika at ang kanilang mga anak ay lumapit, yumakap din sa kanila. Malaya na tayo, Lika. Wala na tayong itinatago, bulong ni Miguel. Tumingin si Lika kay Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat, Miguel. Salamat sa tapang mo. At salamat sa pagmamahal mo. Sa kanilang tahanan, ang tawanan ng mga bata ay patuloy na pumupuno sa bawat sulok. Si Sofia, Marco, Gabriel, at Isabella ay masayang naglalaro sa hardin. Hindi na sila isang kontratang pamilya, kundi isang pamilyang buo, pinatibay ng lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan. Niyakap ni Miguel si Lika. Salamat sa tiwala mo, bulong niya. Salamat sa lahat, sagot ni Lika, at hinalikan niya si Miguel. Ang pag-ibig, tulad ng isang eroplano, ay kailangan ng matibay na pundasyon para lumipad ng mataas. At sa aming paglalakbay, natagpuan namin ang pundasyong iyon sa pagpapatawad at sa pagmamahalan. Sa wakas, malaya na kami, maraming salamat sa inyo, aming minamahal na mga tagapakinig, sa pagbibigay ng inyong oras at puso sa kwentong ito. Bawat sandali na kasama namin kayo sa bawat kabanata, sa bawat ngiti at bawat patak ng luha, ay lubos naming pinahahalagahan. Ang paglikha ng kwento ni Lika, Miguel, at ng kanilang mga anak ay isang paglalakbay din para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat pangungusap, naramdaman ko ang bigat ng kanilang nakaraan at ang ningning ng kanilang pag-asa. Nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong pagtanggap. Sa bawat karakter, ipinakita natin na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay masalimuot, puno ng mga hamon at minsan, nagsisimula sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ay tungkol sa pagtanggap, pagpapatawad, at ang tapang na harapin ang katotohanan. Umaasa akong ang kwento ni Lika at Miguel ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon upang maniwala sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon at sa kakayahang hilumin ang mga sugat ng nakaraan. Naway matutunan nating lahat na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahalan, pagtitiwala at sa pagpapatawad. Ito ay isang paalala na ang pag-asa ay laging naroon kahit sa gitna ng pinakamalaking unos. At dito nagtatapos ang kwento ni Lika at Miguel. Maraming salamat sa inyo, aming minamahal na mga tagapakinig, sa pagbibigay ng inyong oras at puso sa kwentong ito. Bawat sandali na kasama namin kayo sa bawat kabanata, sa bawat ngiti at bawat patak ng luha, ay lubos naming pinahahalagahan. Ang paglikha ng kwento ni Lika, Miguel, at ng kanilang mga anak ay isang paglalakbay din para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat pangungusap, naramdaman ko ang bigat ng kanilang nakaraan at ang ningning ng kanilang pag-asa. Nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong pagtanggap. Sa bawat karakter, ipinakita natin na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay masalimuot, puno ng mga hamon at minsan, nagsisimula sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ay tungkol sa pagtanggap, pagpapatawad, at ang tapang na harapin ang katotohanan. Umaasa akong ang kwento ni Lika at Miguel ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon upang maniwala sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon at sa kakayahang hilumin ang mga sugat ng nakaraan. Naway matutunan nating lahat na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahalan, pagtitiwala at sa pagpapatawad. Ito ay isang paalala na ang pag-asa ay laging naroon kahit sa gitna ng pinakamalaking unos. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang humaplos sa inyong puso? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling magbahagi ng inyong mga komento. Maraming salamat muli at magkita-kita tayo sa susunod na audio drama.